Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong January 10 taong 2025. At ayan, ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Pepe. At yung aking previous projection rito ay nito pang nakalipas na January 3. At ang isa po sa aking projection rito ay nasabi ko po na kapag tatagos or mapupunta sa ilalim ang market price ni Pepe dito sa ating minor support dito po sa presyong 40 digits 2012 ay maaari po itong bumagsak hanggang dito sa ating support zone dito sa ibaba. Yan, at ito po ay nasa mga presyong 40 digits 1724 to 40 digits 1691. At nito pong nakalipas na January 7, yan na nga po ang dito na nga po nabasag yung ating minor support dito. Yan, tuluyan na pong nabasag ng isang malaking bearish candlestick ang ating minor support na ito at tuluyan na po siyang dumiretso hanggang dito sa ating kasalukuyang support zone dito. Kaya ayan, yan po yung nangyari. Kaya ngayon ay kasalukuyan pong naglalaro ang market price ni Pepe sa ating support zone dito. Sa kanyang pagbagsak na ito ay meron po pala tayong nakaabang na isang buy pending order dito sa presyong 40 digits 1724. Yan, kaya noong nakalipas po ng January 8, ayan, ay na-triggered po ito kaya nakabili po tayo ng Pepe yan sa presyong ito. Yan, bilang rules ay kailangan po nating palitan yan kapag nakabili po tayo o nakabuy po tayo ay kailangan po nating palitan agad yan ng sell. Kaya yan po yung agad na ginawa natin rito mula nung nakita natin na nakabili tayo sa presyong ito. At yung sell po natin or sell pending order natin ay nakaposition po rito sa 40 digits 2012. Ayan. Ngayon ay maliban rito ay yung nabasag na minor support natin na ito ay nagsisilbi na po ito ngayon na isang minor resistance. Ayan. Palitan natin ng kulay green sapagkat yung color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay green dito sa itaas ay mga resistance. At kung pag sinabi po nating resistance ay ito po yung pumipigil sa pag-angat ng presyo or market price. At yung support naman ay yung mga kulay red dito sa ibaba. At kung pag sinabi po naman, kapag sinabi naman po nating support ay ito naman po yung pumipigil sa pagbagsak ng market price. Ayan, kamakailan dito nung sinusubukan pong umangat ni Pepe ay nagkaroon po tayo ng rejection rito nitong nakalipas na January 3 at saka January 4. Kaya ito na rin yung dahilan kung bakit meron po tayong isang minor resistance, additional na minor resistance na nabuo po dito. Kaya yan, lagyan po natin ito ng price level. At ito po ay nasa presyong 40 digits 2177. Kaya ayan, nadagdagan na naman yung ating resistance dito. Ngayon ay masasabi ko po na mukhang mataas po yung chances na magpapatuloy itong si Pepe sa kanyang pagbagsak. Ayan. At ano naman yung aking basihan kung bakit ko nasabi na mukhang magpapatuloy sa pagbagsak ang presyo ni Pepe sa mga paparating na araw. Yung basihan ko po rito ay yung ating dalawang indicators dito. Mapapansin po natin na yung ating Hall Street indicator dito ay lumiit po siya. Yan, lumiit po siya sa bahaging ito. Pero ngayon hanggang sa kasalukuyan ay mapapansin po natin na muling lumalaki yung sukat nito. Yan, ibig pong sabihin yan ay mukhang muling nagkakaroon ng pwersa ang mga bears o yung mga sellers. At ayan, kung pag lumalakas po yung kanilang pwersa ay nagkakaroon po sila ng kakayahan na itulak pababa
sa mas mababang presyo itong si Pepe. Yan, yung tanging pumipigil lamang po talaga sa pagbagsak ni Pepe ay yung ating support zone dito. Kaya kung pag bumigay po ito or nasira ito, ay mataas yung chances na magpapatuloy po sa pagbagsak itong si Pepe hanggang dito sa sunod na major support natin dito sa presyong 40 digits 1481. Kaya yan po ang dahilan kung bakit sa presyong ito ay dito po nakaabang yung ating sunod na buy pending order. Kaya ayan, maliban po sa ating Hall Sweet indicator na ito ay yung ating QQE mode indicator naman dito sa ibaba. Yan, mapapansin po natin na simula po noong January 8 ay muling lumabas yung mga kulay red na QQE bar natin dito. Kapag nakita po natin na mga kulay red na QQE bars ang nabubuo rito, ibig pong sabihin ay talagang bumabanat po talaga ang mga sellers. O talagang marami po talaga ang nagbebentahan ng kanilang Pepe sa ngayon. Ayan, or maraming nagtitake profit or nagli-liquidate ng kanilang holdings. Kaya yan ang dahilan kung bakit nakakaranas ng patuloy na pagbagsak itong si Pepe. At gaya po ng aking sinabi kanina, ang tanging pumipigil lamang po sa pagbagsak ni Pepe ay ang support zone natin dito. Ngayon, kung magagawa pong pigilan ng support zone natin ang pagbagsak na ito ni Pepe, ay dito ko po masasabi na mauuwi po sa pagko-consolidate ang market price ni Pepe sa ibabaw ng ating support zone na ito. Yan, dito po siya magko-consolidate malapit sa ating support zone na ito. Kaya yan. Ngayon ay may chances lamang po na magpatuloy sa pag-angat si Pepe kung makakabalik po siya dito sa ibabaw ng ating minor resistance dito sa 40 digits 2012, kung saan ay dito naman po nakaabang yung ating bagong sell pending order or take profit. Ayan, kailangan po niyang tagusin ito. Pero kung sakali man na nagawa niyang basagin ito, ay meron po tayong panibagong isang minor resistance na nabuo po dulot ng mga previous rejections dito. Kaya yan, ito na rin po yung sunod na magsisilbing harang kay Pepe kung sakaling nabasag niya ito. Pero sa ngayon, base po sa kalagayan ni Pepe ay malabo pong mangyari na aangat siya ngayon. Mas mataas po yung chances na it's either makakaranas po siya ng consolidation dito sa ibabaw ng ating support zone na ito or magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak hanggang dito sa sunod na major support natin dito sa 40 digits 1481. Ayan. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.